na kailangang amindahan ito o kailangan magkaroon ng batas na pagbawalan ang ganitong sistema na kapag nakakulong ka o habang nililitis ang iyong kaso o kahit hindi ka pa convicted o kapag napagbintangan kang spy o kapag ikaw ay questionable ang citizenship, dapat pagbawalan pong kumandidato. Data po sa puntong ito, malakas ang loob ni Alice Go na kumandidato dahil wala akong nagbabawal na batas. Walang sumasaklaw na batas. Dismissed Mayor Alice Go na muling tumakbo sa eleksyon sa Bamban-Tarlac. Ang pagtakbo muli bilang mayor ng Bamban-Tarlac. Maliwanag go dito sa mainit na balita. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, nako ho. Ito na. Dating mayor ng Bamban Alice Go. Muling tatakbo bilang mayor ng Bamban-Tarlac. Ibig sabihin, handa siya muling mag-file bilang kandidato ng pagka-mayor diano sa Bamban-Tarlac. Habang siya ay nakakulong diyan sa Pasig City Jail. Habang patong-patong na kaso ang kanyang kinakaharap. Habang nag-i-spy di umano dito sa ating Republika ng Pilipinas. Ano na mangyayari sa ating country, mga kaibigan? Kinumpirma rin ho ng COMELEC na handa nilang tanggapin kapag nag-file ng pagkakandidato, nag-file ng kakandidato bilang mayor. Itong si Alice Go. Tatanggapin ho ng COMELEC. At kinumpirma din ho ng abogado na handa itong si Alice Go na tumakbo ng pagka-mayor ng Bamban-Tarlac. Any reaction, mga mahal kong taga-subaybay, bago ko ibahagi sa inyo itong mainit na usapin na ito. Pabor po ba kayo dito ho sa mainit na usapin na pagtakbo muli habang nakakulong si Alice Go diyan ho sa Pasig City Jail? Naku ho, ito ay parang ano na gusto niyo po ba maghari ito? Siya pang maghari sa ating sariling bansa. Ang usapin ho dito ay siya hindi Pilipino. Isa siyang Chinese. Nagkaroon po siya na ika nga po tinatawag na Pilipino dahil sa mga peke na dokumento. Wala bang makakapigil dito? Para lang sa ganun ay mapigilan ang pagtakbo nito. But anyway, bago po natin talakayin, mga mahal natin tagsubaybay, ang complete commentary dito. Gusto ko munang ibahagi ho sa inyo ito. Itong mainit na balita na ito na tatakbong muli itong si Alice Go habang nakakulong diyan sa Pasig City Jail ng pagka-mayor sa Bamban-Tarlac. Inaanyayahan ko po kayo, mga mahal kong taga-subaybay, maikli lang po itong video na ito. Kung pwede panoorin at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Ito po. Nako. Shoutout po sa lahat. Isipan ni dismissed Mayor Alice Go na muling tumakbo sa eleksyon sa Bamban-Tarlac at sa kanyang abogado. Maliwanag po mga kaibigan, pinag-iisipan muli ni Alice Go habang nagmumuni-muni diyan sa loob ng Pasig City Jail ang pagtakbo muli bilang mayor ng Bamban-Tarlac. Maliwanag go dito sa mainit na balita na ito. Shout out UNTV, pahintulot ho ang paggamit ng inyong news. Suportahan po natin yan, UNTV. Ito na si Atty. Nicole
Apostol Jamila, sinasaalang-alang ng dating alkalde ang mga naiwan niyang trabaho at mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya hanggang ngayon. Sagot naman ng Commission on Elections. Sinasalang-alang ni Mayor Alice Go, dating Mayor Alice Go ng Banban Tarlac, yung mga taga-suporta na naiwan daw niya. Nako, ay lumang tugtugi na yan, mga kaibigan. Unang-una, may usapin no dito ng citizenship. Pangalawa, ay napatumpatong una kaso dito ho. Ang nakapile. But anyway, sabi nga, ang masusunod ay batas. Kaya ang tanong ko nga, wala bang batas na makakapagpigil dito para tumakbo muli kahit nakakulong? Diyan ho, sa Pasig City Jail. Ito muna, bago natin talakayin muli yun, patuloy natin. Ito ang sagot ho ng Comelec, mga mahal kong taga-subaybay. Ito. So Comelec, kung magdidesisyon si Go na tumakbo, ay tatanggapin nila ang COC nito. Tatanggapin namin ang Certificate of Candidacy ng lahat, hindi lamang niya, ng lahat. May kaso man, ano man ang kalagayan sa buhay, sapagkat ang duty ng Comelec ay purely ministerial lamang. Tatanggapin namin sapagkat yun ang aming naatasan sa amin, nakatungkulan. Wala daw po kami diskresyon. Kung makakasama ang pangalan sa balota, ay ibang usapan po yan. Nako, maliwanag. Lalo lumalakas ang loob dito na dating Mayor Alice Go habang nakakulong diyan sa Pasig City Jail na hindi wala siyang duda na talagang tatakbo ito. Bagamat wala siyang cellphone doon, wala ba talagang cellphone? Walang TV, wala ba talagang TV siya doon? Walang aircon, ha? At hindi ko natin alam. But kahit hindi siya updated doon sa balita, alam ko itong balita na ito ay ipapahatid sa kanya ng abogado. Natatanggapin ng kanyang COC pag nagpalo siya ng kandidato bilang tatakbo ng mayor. Yan ay nandun na agad. Binalita ng kanyang magaling na abogado. Kaya lalo nagkakalakas ng loob natatakbo ito dahil hindi hadlangan. Mga mahal kong taga-subaybay. Ito pa. Ay, wala na. Salamat ya UNTV. Mga kaibigan, talagang matindi. Sabagay, hindi ho natin masisisi ang Comelec. Dahil wala namang binigay sa kanila. Wala doon sa panuntunan na paano ba ipaliwanag ito. Sa madaling salita, hindi kayang pigilan ng Comelec ang ganitong sitwasyon. Katulad doon ni Alice Go. Mahirap ipaliwanag Diba? Dahil sanga-sanga ho ito. In one word, mga mahal kong taga-subaybay, ang daming batas sa atin Ang daming hearing diyan sa Senado, sa Kongreso, na the end of legislation. End of legislation. Bakit hindi malang ito amendahan ng batas na ito? Panahon pa ni Kupong-Kupo na may ganitong istorya ng mga kaso, nakakatakbo. Convicted, nakakatakbo pa rin. Iyalosos, nakatakbo yan. Convicted na yon. Nandyan sa believed person. Kaya minsan, hindi rin po natin masisisi. Kung sino mang tumakbo na nakakulong, kahit convicted, dahil wala hong batas, hindi nasasaad sa batas na pinagbabawal ho yan. And relation and connection. Bakit po natin natalakay ito? Ang laki ng gastos sa bawat hearing diyan sa Kongreso, sa Senado, noon at hanggang ngayon. Ilang taon na ako? I'm 69 years old. Naniniwala po ba kayo? I'm 69 years old. But malakas pa ang aking tuhod. Ibig sabihin sa ganito kong edad, 69 years old. Wala man lang naririnig ho ako sa aking paglibot-libot at pagmasid-masid at pag-research na kailangang amendahan ito o kailangan magkaroon ng batas na pagbawalan ang ganitong sistema na kapag nakakulong ka o habang nililitis ang iyong kaso o kahit hindi ka pa convicted o kapag napagbintangan kang spy o kapag ikaw ay questionable ang citizenship, dapat pagbawalan pong kumandidato.
Datapot sa puntong ito, malakas ang loob ni Alice Go na kumandidato dahil wala akong nagbabawal na batas. Walang sumasaklaw na batas. Maraming batas po sa atin. But hindi ko alam kung ano ang nangyayari na sa mga batas na ito. Mga kaibigan, ngayon pa lang po ba kayo magigising ang mga kinaukulan? Sino ang magpipigil dito kay Alice Go? Tatawanan ang Republika ng Pilipinas ni Alice Go. Tatawanan ng abogado ni Alice Go. Ang taong bayan, isang pang-insulto ito sa ating Republika ng Pilipinas. Hindi natin masisisi si Alice Go. Ang sisihin natin ay ating Republika ng Pilipinas dahil walang batas na nagbabawal. Kaya nga, sabi nga nila, karapatan ni naman na tumakbo sa anumang posisyon. Basta't marunong ko lang bumasa at sumulat. O, hindi pa rin qualification yun eh. Basta, mahirap kasi mahabang saka natin ipaliwanag ho yun. Baka tayo marambol dito muna tayo kay Alice Go. Kaya't mga kaibigan, ang punto de vista ko dito, walang makakapigil kay Alice Go dahil wala namang batas na makapagpapigil dito. Hindi naman pwedeng pigilan ng sino man tao dahil wala naman sa batas. Ay, magising naman tayo. Hindi tayo aaksyon kung kailangan o kaorasan na. Dapat prepare ho tayo sa mga ganito. Kaya tayo sinasabi nga ng Comelec, tatanggapin ko ang COC ni Alice Go, sabi ho ng Comelec. Ang lakas ng loob ngayon mag-file niyan. Baka bukas mag-file na ng kandidato yan. Ng pagka-mayor. Allowed nga siya eh. Ang tanong, ang gulo ng batas na ito, ang gulo. Bakit magulo ho? Na-dismiss na ho ito na pagka-mayor ng Banban Tarlac dahil sa citizenship. Na-dismiss na ha? Isipin mo? Ano ang kaukulang parusa at nakasaad? Ano ang saklaw doon sa pagka-dismiss ng pagka-mayor ni Alice Go? Nakasaad ba doon na hindi na pwedeng tumakbo? I'm sure hindi. Dahil makakatakbo siyang muli ayon sa Comelec. Madaling salita mga kaibigan, tapusin na natin ito. Walang batas na nagbabawal kay Alice Go, kaya pwedeng tumakbo. Kawawa ang Republika ng Pilipinas. Pinagtatawanan ni Alice Go. Sana naman magkaroon kayo ng batas na may ngipin na dapat ipatupad, na kayang protektahan ang ating mamamayan, na kayang protektuhan ang ating Republika ng Pilipinas. Hindi po tayo nagmamalinis. Hindi tayo nagmamarunong. Tayo po ay kailangan ng proteksyon na batas sa ganitong sitwasyon, katulad ng katayuan ni Alice Go. Paano nyo harangin yan kung walang legal na batas na pangharang dito kay Alice Go? Okay, kinulan tayo sa oras mga mahal kong taga-subaybay. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Any reaction, diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye, palapakan.